Hello ulit mga kapangit. So ngayon, tayo. Ngayon, nasira po itong Super 4 ko. Kasi po, nawala na po siya ng brake. So ngayon, ang nasira po itong master. Ngayon, okay naman dito sa okay naman sa caliper. Sa dalawa, chinik ko na siya. So ngayon, ito naman ang suspect ko. Nasira. So mga kapangit, ito i-replace ko sa kanya ito. So ngayon hindi natin kayang bumili ng original. So ngayon ito ang i-replace natin sa kanya. Ano siya, mapapansin nyo, mas maganda to kasi transparent. Kita nyo yung fluid nyo dyan kung bawas na o ano. So ngayon unlike dito, mapapansin nyo, so ngayon hindi mo na malaman kung puno or hindi kasi siya, lumabo na yung indicator niya kung ng fluid kung puno pa ba siya o hindi. So ngayon sa akin bisa pananaw ko, okay naman to, okay naman siya kasi nga transparent, kitang kita mo ngayon for safety, kitang kita mo ngayon kung may fluid ka pa o wala. So ngayon yan, i-replace ko ngayon to dito kasi hindi naman lahat ng original is yung good. Meron din naman sabihin nyo na replacement na good naman. So ngayon mas maganda ang benepisyo nun, gawa ng makita nyo yung fluid niya kung babas ba o hindi. Unlike dito, dahil nga itong original niya, ito original niya, hindi nyo ngayon makita gano'n dahil sa malabo siya. So ngayon hindi ko may naano sa original, hindi ko naman sinasabing hindi okay, mas okay nga original. Kung kayo man may original na ganito buo naman, huwag nyo palitan syempre. Ganyan ang gagawin natin ngayon. So ngayon kailangan nating baklasin lahat to. Unang-una tong side mirror. Ayan, dyan siya nakakapit. So ngayon kuha tayo ng 17. 17. Ayan. So ngayon maluwag na siya. Tapos nito ikot lang natin. Ayan, ikot natin yan. Ngayon mapansin nyo medyo matagal. So ngayon kung mapapansin nyo, ito rin ang replacement nahan dito ang laga ng side mirror. So ngayon yung original is nahan dito. So ngayon tanggalin natin, makita nyo mamaya kung anong kaibahan. So ngayon kahit naman sabihin yung nahan doon yung lalagyan ng side mirror, okay din naman kasi ma-adjust mo naman yung side mirror mo kasi nga 'di ba syempre ito ma-adjust mo naman siya. Ayan siya. So ngayon ayan siya. Ang gagawin natin ngayon susunod, luluwagan mo muna ito before ito kasi walang mag-handle. Pagka ito niluwagan mo kaagad to, siyempre iikot siya. So ngayon pakita ko sa inyo kasi kanina niluwagan ko na siya. So ngayon tingnan natin. Yeah, yun. So, nilagay na siya. So ngayon after that, ito naman buti na lang hindi kami nag-rides kasi nga ito nagloko siya. So ngayon kung sa daan kami
nagka-problema dito, syempre kawawa naman ako, wala akong brake sa unahan. Hindi kasi po pwedeng wala tong brake sa unahan, gawa ng mabigat ang motor. Yan siya. So ngayon, loob na. Okay, so ngayon turo ko rin sa inyo, kasi tatapon ng fluid, tatapon siya. So ngayon lalagyan natin ng basahan dito, kasi tandaan nyo, ang fluid nakakasira ng pintura. Yan siya. Simot natin dito. Yeah. Yan. Tapos maghanda, pagkatapos nito, maghanda rin kayo, wait lang ha, maghanda kayo ng tubig. Bawat patakan ng fluid kailangan babasahin nyo kaagad para hindi siya masira ang pintura kung ano may dadaanan niya. Ayun tayo. So ngayon yan, so ngayon nalagyan ko na, tanggalin ko muna to dito. So may matigas, hindi na yan, tigas oh. Wait lang. Ito natin dito. Yan siya. May laglag na siya. Kasi ito, so ngayon mga pangat, kung mapapansin nyo, dalawa siya. So ngayon ang gagamitin nating tornilyo rito, ito rin, kasi mahaba yung tornilyo niya. Pero kasing iba, nasa ilalim ang ano niya, ang double niya. So ngayon, isa lang sa kanya dito sa ibabaw. Yan siya. Ngayon kukunin nyo tong ito, yung washer niya, ilagay nyo rito. Wait. Mahirap magano ng isang kamay. Wait lang ha. Yan siya, lagay mo dyan. So ngayon dahil may basahan, hindi siya ganun tutulo. So ngayon tanggalin mo na. Eh, meron pa palang sa ilalim. Wait lang ha. Ito. So ngayon pang mga pangs, eto ngayon natanggal ko na. So ngayon ito siya. Mapapansin nyo mahaba yung thread nya. Yan, mahaba yung thread. So ngayon dahil double do, kailangan mahaba thread. So ngayon okay na siya. So ngayon re-replace ko na itong binili ko na replacement ng ito. So ngayon nagandahan ako dito kasi nga maganda siya talaga. Talagang as in maganda. Yan. So ngayon i-try natin. Ayan siya ngayon. Ganda na. So ngayon ibibili ko na lang siya ng lever na kamukha nito, o kaya baka ipalit ko rin yung dating stock na lever, pero maganda to. Kaya lang maganda yung sa stock na lever. Ito pakita ko sa inyo. Ang stock na lever merong adjustment. Ano siya? Merong adjustment sa ano, sa babaw tsaka sa ano ng preno. So ngayon yun lang naman ang magiging ano niya. So ngayon dahil nga ito malaki ang pinaka tangke ng ano ng fluid, unlike dito. Ito siya, unlike diyan. So ngayon mas malaki to. I-compare ko sa inyo kung gaano kalaki. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Pansinin nyo, mas malaki ang ano nito kaysa rito. So ngayon, yan lang naman. Hindi naman issue na malaki ang pinaka-tank ng fluid. Hindi naman. So ngayon, kasi ito, kaya ito transparent, makita nyo rin. For example, nag-bleed kayo, makikita nyo kaagad na bawas na. So ngayon, nag-rides kayo at makikita nyo rin na ano, konti na. So ngayon, kayo mas madaling mag-check para sa inyo
na makita nyo ang pagkakaiba ng iba. So ngayon, yan lang naman, wala naman akong sinasabi ko na mas okay yung ano, replacement kasi kaysa sa ano. Ayun siya ngayon. So ngayon may fluid ang kamay ko, hindi ako makakahawak sa camera. Yan siya ngayon. So ngayon pakita ko na lang sa inyo once na kinabit ko na siya dito. Kasi mag-isa lang ako, hindi ko kayang hawakan ito. Okay, tuloy na lang mamaya. Hello ulit mga banks, pasensya na kayo, nalobat uli ako. So ngayon yan siya. So, pansin nyo po yung 5 ang ano ko, minor ko. So ngayon ito siya. Ito nga yung sinasabi ko kanina, kailangan painitin muna, warm up bago nyo gamitin para iwas ano rin, iwas sira sa makina. So ngayon, di ako naman sa inyo nasabi yon kasi kailangan pang umakyat ng ano, ito, kailangan pang umakyat ng langis doon sa head. Ito yung head. Yan. So ngayon, siyempre para dumulas yung ano, yung lahat ng parts niya katulad ng ano, ng yan, sa ibabaw, for example, yung mga cam, yan, yung sa may ano, sa may mga barbula. So ngayon kailangan dumulas. So ngayon sa ilalim kasi nandoon nag-i-stay yung langis. Nandoon ng ano, dito, sigunyal, ibang mga bearing, nandoon lahat sa ilalim. So ngayon, yun nga ano, nire-recommenda ko lang naman yun. So ngayon, okay na siya. So ngayon tayo, ganyan ang curve. Yan. So ngayon, ito ngayon, parinig ko sa inyo, sound check tayo. Kung napansin nyo, ito, turo ko rin sa inyo, nagmo-moist tong tambutso ko. Yan, o. Meron siyang konting tubig na lumalabas dyan. So ngayon, ibig sabihin noon, good pa yung mga piston nyo, piston ring, good pa siya. Pag dito lumabas na, maano nyo, pagkalang stay lumabas sa kanya or may usok siya na maaamoy nyo, parang amoy lang isang usok niya at medyo nakakahilam, yun, magtaka na kayo. Pagka ito medyo may moist siyang tubig, ibig sabihin ng good pa ang mga piston ring nyo, good pa siya. So ngayon, yan lang tayo ngayon, review. Yan, napaliwanag ko na sa inyo kung anong mga dapat gawin, yung mga basic lang na kaya nyo rin. Kung kaya ko, kaya nyo rin. So ngayon mga pangs, ito tayo ngayon, hanggang dito lang tayo. So ngayon kailangan ko ng uling testing ito sa labas, pero pagka tinesting ko, sige, i-camera ko rin para at least malaman yung performance ng motor na to. Okay, sige, mamaya na lang. So ngayon pangs, ito ngayon makikita nyo, naka-replace na siya. So ngayon, yun, mahigpit na to, mahigpit na siya, mahigpit na to. So ngayon tanggalin natin basahin siya. So ngayon kung mapansin nyo sa CB ko, medyo binabaan ko siya. Yan, binabaan ko siya kasi gusto ko, kasi mas komportable kung mag-rides. Kasi nga medyo hindi naman ako matangkad. So ngayon 5'6" lang ang height ko. So ngayon inano ko siya sa ano. Kaya mga pangs, kung kayo magmumotor kayo, huwag yung pipilitin na, example, kung hindi naman sakto sa inyo o akma sa inyo, kailangan gagawa kayo ng paraan para maging sakto, para maging ano, safety ang rides nyo. So ngayon kailangan natin ngayong gawin ito, screwhan natin, ilagyan natin fluid. So ngayon kuha ko ng ano, screwdriver. Ito, yan siya. So ngayon pasensya na kayo mga pangs, kasi kagigising ko lang, birthday kahapon ng anak ko. So ngayon yan tayo.
sa di nakakaalam, may anak na ako. Tapos hindi naman ako bata. Hindi na ako bata. So ngayon, kasi kaya ko lang naman naisipang mag-vlog. Alam niyo naman, 'di ba? Pwedeng kumita. Yun lang naman ang habol ko. So ngayon, ako talaga welder ako. So ngayon, dati kong nangungontrata ng roof. So ngayon, inano ko na kasi siyempre ang hirap, hindi ko na kasi kaya yung init ng sobrang init ngayon. So ngayon, focus ako ngayon dito sa mga ginagawa ko. Hindi ko nababanggitin kung ano yung trabaho ko ngayon. So ngayon, basta nag-iba ako ng business. Ganon. So ngayon, sa ibang vlog ko makikita nyo rin, joker kasi ko. Mahilig akong mahilig akong magpatawa. So ngayon, ito na siya ngayon mga pangs. Ito na siya. Tinanggal ko na siya. So ngayon, kailangan natin ng brake fluid. Ang recommended ko ring brake fluid sana, ito Preston. So ngayon, since noon pa lang bata pa ako, so ngayon nakita ko na sa tatay ko to. Ito lagi ginagamit niya, Preston. Recommended ko to kasi ito kasing Preston, hindi siya kahit na tumagal sa na-stuck ang sasakyan, good pa rin yung niya, fluid niya. Unlike nung meron kasi ko nagamit, di ko rin babanggitin ang pangalan, siya, yung bang natutuyo tapos nag-uumido siya, merong corrosion. So ngayon, yun ang ayoko naman mangyari sa motor ko. So ngayon, masanla nga, hindi ko sa sinasabing hindi maganda, iba good naman quality ng iba. So ngayon, ito lang naman talaga, kumbaga nakasanayan ko na itong Preston. Kahit mahal siya, okay lang. Yun nga lang, sa ibang nagtitipid, hindi natin sinasabing hindi maganda yung iba. Sandali, magugas lang ang kamay. So ngayon, ayan siya. Kung mapansin nyo, magulo yung shop ko. Kasi meron akong sariling shop na pang sa akin lang. Hindi ako tumatanggap ng yan. For example, yung mga motor, tumatanggap niyan. So ngayon, ako, yung kaalaman ko lang yung ginagawa ko para sa sa akin lang. Kasi kaysa bumabayad ako, hindi ko kailangan kasi bumayad kasi sayang. Once kayo mga pangs, ganito gagawin nyo. Once kayo magmumotor kayo, kailangan marunong kayo. For example, itong ginagawa ko na to, marunong kayo mag-check ng brake, marunong kayo mag-check ng oil, marunong kayo mag-check ng coolant. So ngayon, mai-recommend ako rin sa inyo ito. Recommend lang naman, hindi ako hindi ako yung sabi mo mag-i-endorse, hindi. Ito lang siya. Ang gamit ko na coolant is Wiss. Ito kasi sa akin din, nung bata pa lang ako, nakita ko na rin tong Wiss na to. So ngayon, yung Wiss na yan, ito, kung mapansin nyo, super radiator, coolant, anti-rust. So ngayon, ito naman, hindi naman sinasabi kung hindi ka mag-overheat. Hindi, kalokohan yon. So ngayon, nasa sa inyo pa rin yun. Kung malay nyo, ang fan nyo, auxiliary fan nandun sa loob, hindi gumagana, kahit ito ang gamit ko, mag-overheat ka pa rin, diba? So ngayon ito, mapapansin nyo, protect from overheating. Tapos itong freeze, hindi sa atin to. Freezing, rust, and corrosion. So ngayon, rust and corrosion,
dito sa atin to. So ngayon freezing, Pilipinas tayo, wala nito. So ngayon ito nga lang, hindi naman sinabi mong nakalagay dito protect from overheating. Hindi totoo yun, kasi nasa pag-iingat nyo rin sa motor nyo kung ano yung dapat yung gawin. So ngayon laging check yung fan, yan, kung gumagana. Yan lang ang importante dyan kailangan gumana yung fan. So ngayon kailangan nating ano yan, katulad yan, gagana yan pagka mainit na, nag-reach na siya siguro ng 100 to 90, gano'n, mag-reach siya ng gano'n. So ngayon mapapakiramdaman nyo kung andar siya. So ngayon kung nag-reach kayo ng gano'n at hindi mandar, so ibig sabihin pa-check nyo na. Excuse me. So ngayon yan lang ang nirekomenda ko sa inyo. So ngayon ito, mapansin nyo itong ano kasi version S. So ngayon ito yung sa oil, buksan nyo, mapapansin nyo meron siyang dipstick sa loob. So ngayon tingnan nyo, tsaka pagka chine-check nyo ang langis nyo, kailangan katulad nito, naka-center stand ako, kailangan diretso ang surface nya. Ang surface kailangan diretso siya. Baka mamaya nag-check kayo, ang motor nyo naka-side stand, syempre nakatagilid yun, hindi nyo makukuha yung ano nyo, yung tamang ano ng lipstick nyo. So ngayon sasabihin nyo walang langis kasi nakatumba siya. Hindi, masama rin ang ano ang sobra langis. So ngayon kailangan tama lang siya. So ngayon ito, review ko na rin sa inyo nga pala itong motor ko. So ngayon ito siya, dual disc Nissin ang caliper ko. So ngayon ito siya. Tapos kung mag-change oil kayo, ito yung ano niya, kung nakita nyo blue, yan ang filter nya, yan. So ngayon ito yung sensor ng radiator, sensor siya. So ngayon ito pa, pakita ko rin sa inyo. Ito, so ngayon nagpalit ako ng original na shock panghuli. Ito original siya, as in, kasi mas gusto ko yung original. So ngayon hindi nyo lang mababasa, pero yan, original siya, na sa loob yung pinakaano niya. I think hindi naman siya Showa, kakaalam ko hindi siya Showa kasi hindi ko mabasa yun. So ngayon nga siya, ito medyo marumi kasi ginamit ko nga nakaano ko, Pirelli Angel 150 by 70 ng mags yan siya. So ngayon ang ano ko, pasensya na kayo, marumi ang ano ko, ang motor ko. So ngayon hindi ko mabasa kung ilang tit to. So ngayon ito yung standard na sprocket, standard siya. So ngayon meron akong biniling sprocket, mas maliit siya. Kumbaga sa lakas, pagka inano ko yung sprocket, sa lakas siya medyo hindi gano, pero sa pagka rumiktak at dumulo ka, medyo nadadagdagan yung bilis sa mas maliit na sprocket. So ngayon nakabili nga ako ngayon, i-vlog ko rin yon. Pagka pinalitan ko siya, i-vlog ko rin to, makita nyo yung RPM ko tsaka yung pinaka ko, makita nyo difference. So ngayon ito nga siya, disc brake Nissin. So ngayon naka AC project ako, macho tunog. So ngayon pakita ko rin sa inyo ang coolant, kung nasaan ang reserve ng coolant. So ngayon air siya, yan siya, dito yung pinakaano niya, level niya. So ngayon kung gusto niyo talaga makita, baklasin niyo to, tapos babaklasin niyo upuan. Merong isang tornilyo dito na nakaano para mabaklas mo tong cover na to. Yan. So ngayon ganun lang, yan lang kadali. So ngayon to, pakita ko na rin sa inyo, may compartment siya, pakita ko sa inyo. Ito lang kaganda sa CB, komportableng dalhin, tapos palibasa nga touring siya. So ngayon hindi siya nakakapagod. Ito siya, buksan ko. So ngayon mapansin nyo, yan mga tools ko yan.
Mga tools ko yan. Kasi hindi ako maalis ng walang tools. Kasi pag nasiraan ka sa daan, hindi mo rin alam kung ano gagawin mo. So ngayon, dahil nga alam kong gumawa ng motor, hindi ako maabala lalo. So ngayon yan siya, ay dito nakalagay ang battery. Yan, bubuksan nyo yun. Tapos yan, so ngayon battery, makikita mo na siya pag binuksan mo tong isang tornilyo na. Okay. Ngayon balik ko na uli. Ito kagandahan dito, may compartment siya. Nilalagyan ako ng tools. Yan siya. Tandaan nyo mga riders, itong ganito na ano na ginagawa ko na to, mas good sa inyo kasi nga kung marunong kayong gumawa ng motor nyo, unang-una pagka may rides kayo, hindi kayo may hirapan. For example, nagkaroon ng trouble sa motor, kaya nyong gawin. Katulad na lang na ito, pinakasimple. Ang pinakasimple natin, katulad nitong itong kadena natin, di ba? Turo ko na rin sa inyo. Ang kadena natin, kailangan may play siya. Papansin nyo yung play ko, ayan. May play pa rin siya. Hindi po pwedeng banat yan. Mahihirapan ang motor nyo. Yan, may play ng konti. So ngayon, ito adjustment, di ba? Luwagan to, adjust dito. Ganun lang kasimple. So ngayon, laging check. Pag ito yung sobra na yung yung lawlaw niya, may tendency umipit ang kadena nyo or tumalon dito sa sprocket. So ngayon, yun ang mga tinuturo kong simpleng napaka basic lang ang tinuturo ko. So ngayon, yun nga sa clutch, di ba? Ang kailangan nito, hindi sobrang baba at hindi rin sobrang taas. Kaayusan lang sa inyo sa mga driver. So ngayon, ang recommendation ko, kaayusan lang kasi may iba sobrang mag-clutch napakababa. Hindi po pwede rito sa sa malaking motor ang napakababa kasi kaya siyang umandar ka agad kasi nga syempre malakas yung motor. So ngayon turo ko na rin sa inyo. Ang CB kasi meron siyang pass light, high and low, signal light, horn. Ito kasi nag-additional switch ako kasi gawa ng ayoko lagi nakabukas ang headlight. Kasi dahil nga walang kickstarter to, hindi ko malaman kung maubusan ako ng battery, kaya pinapatay ko headlight. So ngayon, ito siya. Engine, on off. Tapos hazard. Tapos starter. Tapos pag ito mapapansin nyo, katulad yan, hindi ito yung talagang reading ng mileage kasi nagpalit na ako ng gauge. So ngayon yan siya. Tapos ito siya. Ito hindi ko sobrang pakita yung plaka yan. Pag ito binuksan ko susi, nakailaw yung backlight nya. Yung taillight pala, sorry. Taillight, nakailaw yun. So ngayon, kaya lagi nakailaw for safety reason, diba? So ngayon sa headlight, syempre, kita ko naman yung harap. Kaya mapapansin din ako. So ngayon may horn tayo. Ito maruming lang. May horn tayo. So ngayon malakas tong horn na to. Pia ang horn ko. So ngayon, hindi kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng radiator guard na stainless kasi mas gusto ko to kasi mas magfo-flow yung hangin ng maayos, unlike doon sa may binibiling radiator guard. Hindi naman sinasabi kong huwag kayong bumili no. So ngayon, sa opinion ko lang to, mas gusto ko yung ganito, at least open siya, mag-flow ng maayos yung yung hangin. Mas gusto ko. Based na rin sa akin na hindi ko kayo pinipigilan na huwag kayong bumili ng ng radiator guard kasi pogi points din sa motor nyo yun. So ngayon pinaliwanag ko na sa inyo lahat. So ngayon ito naglaga ko relay. May relay ang busina ko, yan siya, relay. So ngayon naglagay ako na yung sa cellphone ko, cellphone holder.
Mas matibay kasi itong Wolf. So ngayon nilagay ko siya sa gitna, para kitang kita yung ano, kung gusto kong umano siya, mag-waste, makikita ko ngayon siya ng maayos dahil kasi nasa gitna siya. Ayan siya. So ngayon lagyan na natin ng fluid. Pakwento ko lagyan natin fluid. So ngayon guys, ito siya ito mga kapangs, wag nyo munang pupunuin. Wag muna siyang pupunuin pag nilagyan nyo ng fluid. So ngayon, ang gawin nyo pag nilagyan nyo ng fluid, takpan nyo pero wag nyo itornilyo Takpan nyo ganyan lang muna. Patong nyo lang yan kasi magbi-bleed tayo. So ngayon mapapansin nyo mga pangs, tingnan nyo. Pakita ko muna sa inyo kung ba't ko siya tinatatakpan. Ayan siya, may bula siya yun. Pansinin nyo, may bula siya. After mawala ng bula niyan, sisirit na yung brake fluid, baka matalsikan yung mata nyo. So ngayon mga kapangat, dito ulit tayo. Ayan, mapapansin nyo, bumubula. Ayan siya. Pagka nawala na siya ng bula, ibig sabihin puno na siya. Pero hindi sa ibig sabihin na good na siya. Magbi-bleed pa rin tayo. So ngayon kailangan lang natin maano yung nabawas na fluid sa kanya. Kailangan kasi bula yung bula. So ngayon mapapansin nyo, ito may preno na siya ngayon. May preno na siya. So ngayon, dahil nga di ba gravity siya, gravity. So ngayon lagi siyang sa baba ang fluid. So ngayon aakyat lang ang hangin. Kung may hangin man to, aakyat dito sa may ano. So ngayon mapupunta siya sa master. Ngayon na siya. Ito hindi ko na kailangan mag-bleed kasi meron na siyang fluid dito. So ngayon ang mababawas lang siya sa kanya kanina is dito lang sa hose. Yan lang siya. So ngayon mapansin nyo, konti na lang fluid ko. So ngayon yan na siya. May preno na siya. Mararamdaman nyo naman kung may preno na, hindi niya siya sumasagad doon. Ganun lang siya. Ganun na kadali. After that, ang gawin natin, medyo pupunuin natin. 3/4 lang, wag sobrang puno ang paglalagay ng fluid. 3/4 lang. Kasi di ba transparent, kita nyo, okay naman siya. So ngayon, lagi nyo siyang mache-check. Mache-check ang ang fluid nyo. So ngayon importante yan. So ngayon dito tayo dumako sa may fluid dito sa rear. Ang rear natin sir, ito siya.